Magandang buhay, kabamba! Panibagong araw, panibagong ulam ideas na naman po ang aking share sa inyo ngayon. Isa ulit na masarap na recipe na mula dito sa norte. Ito ay ang masarap na sinanglaw ng mga taga Ilocos. Iyo na bang natikman ito, kabamba? Kung hindi pa, tara ituturo ko sa iyo kung paano ito lutuin. Manood, matuto, at mag-enjoy. Welcome ka ulit dito sa Bamba's Kitchen. Meron ako ditong 1 kilong laman loob ng baka. Puso, atay, tripe, small at saka large intestine. Yan lang yung aking kinuha na parte ng laman loob. Hinugasan ko na ito ng mabuti. Dito sa aking kawali ay akin lang nilagay itong aking mga nilinisan na laman loob. Di ko na pinakita dito kung paano ko nilinis itong mga ito. Kaya inuunahan ko na po kayo ha. Nilinisan ko na po ito. At syempre kami yung kakain, hindi ko naman nahayaan na marumi ito. Nilagyan ko lang ito ng kunting tubig at pinakuluan lang ito ng mga 10 minutes. Pagkatapos ng aking pagpapakulo dito ay akin nang hinango ito at hinayaan itong lumamig. At nung lumamig na ito, ay akin na itong hiniwa. Kung mapapansin mo, kabamba, ay parehas na parehas ito sa luto na pinapaitan. May konting pagkakaiba lang ito, kabamba. Kaya panoorin mo ito hanggang dulo para malaman mo yung pagkakaiba ng pinapaitan sa sinanglaw. Pag ako ang nagluluto ng pinapaitan, ay malilit lang yung hiwa. Pero pag sinanglaw, ay medyo nilalakyan ko ang hiwa nito. Pero alam naman natin na may kanya-kanya tayong style ng pagluluto. Nakadepende pa rin yan sa gusto nyo kung gaano ito kalaki o kaya kaliit ang pag-slice. May kitchen, may rule, ika nga. Yung mga recipe namin dito sa norte, na halos magkakaparehas din lang sa pinapaitan. Itong sinanglaw sa Ilocos at kalaskas naman dito sa Pangasinan. May mga kunting pagkakaiba lamang sila. Mag-start na tayong magluto, kababa. Dito sa aking kasirola ay naglagay lang ako dito ng mantika dahil igigisa natin yung ating bawang, luya, sibuyas. Igisa lang natin ito hanggang lumabas na yung aroma. Pag nagluluto talaga ako nito, ay talagang dinadamihan ko na yung mga sangkap na panggisa. Yan din kasi talaga ang nagpapasarap dito sa ating lutuin. At talagang dinamihan ko ito ng luya. Pangtanggal yan ng kakaibang amoy ng laman loob ng baka. Nakapagluto ako nito dahil maraming nag-request nung nagluto ako ng kaluskus. Kung hindi mo pa napanood yung aking pagluto ng kaluskus, hanapin mo lang dito sa aking page, kabamba. Isang kilalang lutuin din ng Pangasinan yang kaluskus. Tulad nga ng sabi ko na may pagkakahalin tulad yung pinapaitan sa sinanglaw at sa kaluskus. Pagkatapos ko naman mailagay yung ating mga laman loob na napakuluan, ay akin din itong igigisa ng saglit. Pagkagisa ko dito ay naglagay na ako dito ng paminta. At patis naman ang ginamit ko na pampalasa. Pwede namang asin kung ayaw nyo ng patis. Habang ginigisa ko na ito ay naglagay na ako dito ng patis pampalasa para kumapit na yun dito sa laman loob. Akin lamang itong tinakpan at 1 kutsa lang ito ng saglit. Sa oras na ito ay naglagay na ako dito ng tubig. Medyo dinamihan ko na yung paglagay dahil papakuluan lang natin ito hanggang ito ay lumambot na. Dagdagan nyo na lang ng tubig kung kinakailangan. After naman ng pagpapalambot ko dito ay akin namang ilalagay yung iba pang pampalasa nito. Maglalagay lang ako dito ng kunting pait niya or yung tinatawag naming puspos. 2 kutsara lang yung aking nilagay dito. Dahil itong lutuing sinanglaw ay hindi kailangang mapait ito. Kaya optional lang yung paglagay natin dito ng pait o kaya yung puspos. Yan yung isang pagkakaiba ng pinapaitan sa sinanglaw. Medyo matabang ito kaya naglagay ako dito ng kunting asin at naglagay na rin ako dito ng siling haba. At ito pa ang isang pagkakaiba, kabamba, sa pinapaitan sa sinanglaw. Dito sa sinanglaw ay naglalagay sila ng pampaasim. Pwedeng kalamansi o kaya sukang Iloco ang inyong ilagay. Hindi naman kailangang sobrang asim yung timpla dito. Kaya 2 kutsara lang ng kalamansi yung aking nilagay. Pwede rin palang ilagay dito ang kamyas. Shout out po pala sa lahat ng nag-request ng sinanglaw. Hindi ko na po kayo maisa-isa dahil napakarami nyo po. Kaya mag-comment ka na lang kung isa ka sa nag-request nito. Hindi lang to masarap na ulam, masarap din ito na pangpulutan ng mga taong manginginom. Kaya ihanda mo na yung 1 kalderong kanin at sabay-sabay na tayong kakain, kabamba. Kahit mainit na ang panahon, masarap pa rin ang humigop na mainit na sabaw. At syempre, mas masarap ito pag maanghang. Kaya tara, kain na tayo. Maraming salamat sa panonood, kabamba. Hanggang sa muli!